My beloved, Boss Mike, Severa. Ang pasabog ng dating membro ng isa sa simbahan ng mga dumalo rito. Lenny Reballos, thank you naman. Opo, ito na. Ang opinyon, pananaw, at banat ng isang dating membro ng isang reliyon na dumalo rito. Pasok! Kaanib ng INC. Saturday, Sunday, alam po natin yan na may pagsamba. So, paano na po yung pagsamba ninyo kung nandyan po kayo sa rally? At yung iniisip ko ba, utos ba yun ni Ama na sumama kayo sa rally o utos ni Manalo? Diba po? Kasi yung pagsasamba ay sagrado yan pagdating sa INC. Pero bakit mas pinili nyong mag-rally sa araw ng may pagsamba? Tama. Diba? Tapos ngayon, itong mga sumama sa rally, pupuntahan po yan ng mga may katungkulang sa INC. Tapos ang tatanungin doon, bakit hindi ka po nakapagsamba? Ang isasagot ba ng members ninyo ay, kasi po, utos ni Ama na pumunta kami sa rally. So, ang ibig bang sabihin, para sa ibang mga reliyon tulad ng KOJC, GIL, at ng, hindi ko mabanggit, nandito si Leonora Brown. 3 araw walang Diyos? Ganun ba? Ha? 3 araw walang Diyos? Walastik mga kababayan ko, paano na yung sinumpaan? Pasumpa-sumpa ka pa, inang-ina nyo. Kunyari maka-Diyos, pero maka-demonyo. Hayop, mga kababayan, hayop. Tuloy mo, nene. Tuloy mo. Tahan po yan ng mga may katungkulang sa INC. Tapos ang tatanungin doon, bakit hindi ka po nakapagsamba? Ang isasagot ba ng members ninyo ay, kasi po, utos ni Ama na pumunta kami sa rally. Ganun po ba yun? Diba? Pwede naman sana kayo mag-rally na hindi sa araw ng pagsamba. Pero bakit? Sa araw pa ng pagsamba. Kaya nga. Nakakapagtaka, diba? Bilang member, dating member ng INC. Hala ka! Alam ko kung gaano kasagrado sa inyo ang pagsamba. Oo nga. Pero dahil sa rally, okay lang. Kahit hindi nakapagsamba. Isip-isip na rin kayo. Hala ka! Mag-isip-isip daw kaya! Buti pa si Leonora Brown, nakapag-isip-isip siya. Pinagtatabo yan mga DDS dito, Boss Mike, sa mga bibi. Nakaw! Alam nyo ba, meron ding rally mga loyalista dyan? Nagsama-sama ng mga kababayan, dilawan, loyalista, pinklawan, at aktivista. Sanib pwersa na kontra sa mga... Bahala na kayo kung tawagin nyo silang makakibuloy at makadigong at hindi naman siguro maka-Diyos sila. Tawagin na lang natin at itago na lang natin na magnanakaw sila. Diba? Grabe, no? Sarap ipalabas sa big screen sa rally nila. Isa pa ha. Mga kababayan ko, ito po ay ayon sa dating membro na kinasasaniban ni Leonora Brown at ni Rosie B. Pakinggan nyo ha. Pakinggan nyo. Ito na. Pasok. Dati akong kaanib ng INC. Saturday, Sunday, alam po natin yan na may pagsamba. So, paano na po yung pagsamba ninyo kung nandyan po kayo sa rally? At yung iniisip ko ba, utos ba yun ni Ama na sumama kayo sa rally o utos ni Manalo? Diba po? Kasi yung pagsasamba ay sagrado yan pagdating sa INC. Pero bakit mas pinili nyong mag-rally sa araw ng may pagsamba? Diba? Tapos ngayon, itong mga sumama sa rally, pupuntahan po yan ng mga may katungkulang sa INC. Tapos ang tatanungin doon, bakit hindi ka po nakapagsamba? Ang isasagot ba ng members ninyo ay, kasi po, utos ni Ama na pumunta kami sa rally. Ganun po ba yun? Diba? Pwede naman sana kayo mag-rally na hindi sa araw ng pagsamba. Pero bakit? Sa araw pa ng pagsamba. Nakakapagtaka, diba? Bilang member, dating member ng INC, alam ko po yun kung gaano kasagrado sa inyo ang pagsamba.
Pero dahil sa rally, okay lang. Kahit hindi nakapagsamba. Isip-isip na rin kayo. Ala ka. Kaya ikaw, Leonora Bron, mag-isip-isip ka na. Ay, nako. Mga kababayan, si Leonora Bron, pag-isip-isipin nyo na. Uy, grabe oh, madilim pa at makulimlim ang hapon. Ito kasi yan. Papaliwanag ko mga kababayan ko ha. Kung uulan ngayon, mababasa sila. Sisipunin, lalagnatin, wag naman sana. Yung iba mga kababayan ko, syempre uuwi, mapiperwisyo. Ang problema, baka yung kanilang taga-trabaho para kumita ng pera, mamaya hindi pa makapagtrabaho, paano na ang buhay nila? Hindi makakapagbayad ng bahay, kuryente, mapuputulan pa. Pag minalas-malas, mapapalayas pa. Ngayon, pwede bang humingi? Pwede bang humingi kay Joel Villanueva yung mga mauubusan ng gasolina? Isama nyo na rin yung gasol. Oo, yung LPG nila. Diba? Paano na yan? So ngayon, mga kababayan ko, sabi ko sa inyo, yung mga sinasabi nila, tulad ni Bansot, yung Bansot na direktor, mga kababayan ko, abay nag-post na, President Sara Duterte. Ini-expect na nila mga kababayan na mapapalitan na nila si Pangulong Bongbong. Ano kaya ang feeling ngayon? Ayun, tinignan ko, binura na yung post noon. Yung sinabi niya na, President Sara Duterte, na pinost noong direktor na maliit. Ngayong araw din, mga kababayan, binura niya na. Naramdaman na nila na wala talagang sasama. Ang titigas kasi ng mga mukha ninyo, parang mukha ni Sara. Sinabi ko na noon pa, ayaw na ng tao yung ganyang proseso para kayo magkapwesto. Diba? Para kayo magkapwesto, ganyang mga style, wala na, hindi natanggap ng mga Pilipino. Sabi nga, mga kababayan, eto, ayan sabi nino, EDSA 1, ano nangyari? Wala. As in, wala talaga. Nangyari din yung EDSA 2, ano nangyari? Wala din. Ang gapo. Sino makikinabang? Kami ba? Kami ba? Kami ba? Kami ba makikinabang at ang taong bayan? Tokinin inuuto nyo sila. Ano sabi ni General Bronner, mga kababayan? Lakihan ko lang para makita ko rin. Nangyari na ang EDSA 1, ano nangyari? Wala, as in wala. Talaga. Nangyari din ang EDSA 2, ano nangyari? Wala, mas lalong lumala, mas lalong dumami ang korupsyon hanggang 2022. Tumbok na tumbok si Duterte dito. Ano? Tapos gusto nyo pababain namin si Marcos sa pwesto? Hindi naman kami tanga katulad nyo. Hindi kami tanga katulad nyo. Ang mga tanga lang dyan, sila Banat Bay, si Mocha, sama nyo na lahat sila. Lahat mababaho ang mga vlogger nila. Tignan nyo lang yung mukha, mga kababayan, magtatakip na kayo ng ilong pati mukha. Totoo naman, di ba? Sabihin nyo hindi, press 1. Totoo naman. Pag nakita nyo yung mga vlogger nila sa kabila, pag nakita nyo, mukha pa lang nakikita nyo, magtatakip na kayo ng mukha. Di ba? Kahit hindi nyo nakikita sa personal, nababahuan na kayo. Tama ba? Press 1 naman dyan. Press 1. Hayop na mga yan. Eto pa. Sabi ni General Bronner ito. Kaya sinasabi ko na sa inyo, walang mangyayari dyan eh. Sayang
sayang yung mga binigay ng mga contractor na tagti 10 million na. Ay, yun ba eh? Yun ba eh, napunta talaga sa rally? O baka naman napunta lang sa bulsa ni Sarah? Mga bobo kasi kayo, mga tanga. Oh, eto. Sabi rito, tapos gusto nyo pababain namin si Marcos sa pwesto? Hindi naman kami tanga, kayo lang. Kayo lang ang mga tanga, mababaho pa. Sabi rito, oh! Sabi rito sa studio, ha? Hindi sa sinabi ni Browner. Sabi ni Anino, mababaho sila, Boss Mike. Ang papangit ng mga muka. Lalong-lalo na yung labi na tinubuan ng muka. Isama mo na yung membro nila doon sa grupo nila na hindi mo alam kung ano ba talaga. May mukhang bulldog na gorilla. Nag-recruit pa ng bingot sila. Diba? Di pa na kontento, puro na nga pangit yung kasama, nagdagdag pa lang isa. Joseph Machete, thank you naman. Oh, thank you, ha? Oh, sabi rito ni Joseph Machete, salute to the men and women in uniform, protect the president, and uphold the Constitution. Mabuhay kayo, wag ako. Kasi malamang ako, malamang ako pinagpaplanuhan na ano. Pero maalala nyo lang na mission magkaroon kayo ng vlogger na masayahin. Oo, masaya na ako. Saan man ako mapunta. Oh, sigurado yan mga kababayan. Tommy, thank you naman. Oh, ito na. Sabi rito ni Browner, ano, hindi naman kami tanga katulad nyo. Oh, yung katulad nyo, ako na nagsabi nun, ha? Grabe naman siya. Nakakasuka pa. Oh, kung maamoy mo yun, lalo nga, baka hindi lang suka lumabas sa'yo. Kami ba makikinabang at ang taong bayan, hindi namin hahayaan na mangyari ulit to! Sabing gano'n! Nakakasawa na kayo, mga potang ina nyo! Yung PI ho dito sa studio galing, hindi ho kay Browner. Diba? Oh! Sorry naman, sabi ko kanina, wag na tayo magmura eh. Hindi ako yung nagmura. Yung Anino, siya talaga. Alay, mga kababayan ko, sabi ko sa inyo, nako, pagtatawanan natin sila hanggang 2028 sa eleksyon. Tandaan nyo, nakawin nyo na yung posisyon ngayon pa lang. Bukas, lalong kukonti na yan. May pasok na, uunahin na. Yung kanilang pamilya, syempre, hindi naman aasahan sa inyo yung pambili ng ng bigas, pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, upa ng bahay. Diba? Diba? Hindi ako yun, ay tiyan. Oo, may sumasanib sa akin. Tila ba sinasaniban ako ngayon ni Digunyo? Ayok, mga kababayan ko. Ayan. Sorry. Ang military na inaasahan nyo na sumali. Sorry. Kaya yung iba na mga grupo, mukhang nakatunog sila. Kaya nung nakita ko konti ang tao sa Luneta, sa EDSA, nasa ilalim pa rin sila ng tulay. Sama-sama. Oh! Sa ilalim ng tulay yung mga DDS. Oo, nagsasama-sama. Akala ko ba pupunuin nyo yung kalsada? Akala ko ba magpi-people power kayo para makuha ninyo, para maagaw ninyo ang pwesto ni Pangulo at iluupo ninyo ang isang luka-luka na vice-presidente nyo? Diba? Anong nangyari?
Bakit ganon? Ano nangyari, mga kababayan? Nga nga. Wala, mga kababayan ko. Oh! Yung mga DDS nandoon pa rin sa footbridge. Hindi po sa taas. Nasa ilalim. Oo, nagsisigaw. 5 sila noon, ngayon 10 na. Tanghaling tapat kasi. Oo, kitang-kita anino nila. Sinama ko na sa bilang, mga kababayan, yung anino para naman madagdagan. Kasi kung 10, kung 5 pa rin, nakakahiya naman. Kasi sa panawagan ng isang luka-luka rin na kagaya ninyo, katulad nito, yan, BBM resign daw. Ayan, isa pang siraulo. Attorney, ano na? Tandang-tanda ko, pinklawan ka. Yung pala, nabisto ka, ginagamit mo lang sila. Nabisto, mga kababayan ko, itong si Attorney Buangson, abay, ginamit lang pala yung pagiging kakamping para makakuha ng boto. Ayun, kinarma si Attorney. Hindi na paupo kahit nakakuha ng boto sa pinklawan. Ayan ang nangyari. Naging tagahugas ng puwet ni Sara Duterte. Kaya mga kababayan, umaasa pa rin ito na yung pangako ni Sara siguro na ibibigay kapag naupo, ay mauupo rin to sa pwesto. Mukhang gusto rin maging ombudsman ni Attorney, Wala stick. Oy, mag-like naman kayo. Konti pa lang yung like ko. Magsa-10,000 na tayo pero bakit wala pa rin kayong like hanggang ngayon, ano? Siguro mas natutuwa pa yung mga dapat mag-rally na nanonood sa live ko. Umamin na kayo, hindi naman kayo makukulong tulad ni Saldico. Umamin na kayo, hindi naman kayo makukulong tulad ni Chis Escudero, Joel Villanueva, Bong Revilla, at si Jinggoy Estrada. Umamin na kayo. Yung totoo, puro DDS kayo, nanonood dito sa live ko, no? At tuwan-tuwa kayo. Eto na, pakinggan na natin si Buang. Kung isama pa yan, grabe. Ito na. Protestang ito. Attorney, mananawagan ka ba na mag-resign na si BBM? Opo. BBM resign. BBM resign. You are unfit to be president. We will not survive another 3 years with you, under you. BBM, please, if you love your people, please resign. Salamat po. Puta, nagmamakaawa na! At yung kabuangan, kinonsinti pa ng 2 ire. Wala stick. Mga kababayan ko, sa totoo lang, alam nyo, nakakaawa na tong mga ito. Talagang desperado na sila na magkaroon uli ng pwesto para makapagnakaw. Yun lang naman yan. Diba? Ngayon, mga kababayan ko, paano na? Mukhang malabo na talaga. Yung panawagan ninyo, nadagsain kayo ng tao para kampihan kayo ng militar, pulis, kanyo, malabo na. Nagsalita na ang AFP. Alam nyo na. Di na kami mangmang, sabi rito. Sabi, di na kami mangmang. Di ba? Konti pa lang yan, Marksman, yung views na yan. Ordinaryong araw ko lang yan. Dati ang views ko umaabot ng 15, 14, 100. Habang ako naka-live, habang marami yung natutuwa, habang ako ay nagsasalita, ang nanonood sa akin, pinakakonti, 12,000. Kaya kukonti ito. Kukonti ito. Kasi lagi kong bilin, unahin yung pagkakakitaan bago manood ng live ko.
Yun ang bilin ko. Hindi tulad ng bilin ng iba. Kalimutan nyo na pagsimba. Kalimutan nyo na trabaho. Kalimutan nyo na pamilya nyo. Basta makadalaw kayo sa rally ngayong araw na to. Anong klaseng pag-iisip naman yan? Oo, ako nga mga kababayan, live lang to. Sinasabi ko na unahin ang pagkakakitaan. Unahin ang pamilya. Bago kayo manood ng live, pwede nyo namang i-replay ito. Pero yung mga gahaman, kita nyo, isinasaalang-alang. Yung sana para sa pamilya nyo. Yung sana para sa kinabukasan nyo. Sa trabaho. At higit sa lahat, yung hindi tayo makalimot, magdasal ng taimtim kay bro. Abay pinagkakait sa inyo. Our beloved Boss Mike